Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4571. Samantala, sa New World, tumayo si Yvette mga gate ng palasyo. Habang nakasuot ng pangmaharlikang robe, dito na siya nagtatakang napatingin. Sa kalangitan, nakatayo sa kanyang likuran ang mga gulat na opisyal na napatingin din sa kalangitan noong mga sandaling iyon. Walang kahit na sino sa mga ito ang nakapansin sa pagbabago ng tingin ni Yvette. Ginamit ni Archfiend Antigonus ang natitira niyang enerhiya para kontrolin ang kaluluwa ni Yvette. Kasabay nitong namatay ang pagkontrol na ginagawa nito kay Yvette, kaya dahan-dahan nang bumalik ang malay ni Yvette. Sundin ninyo ang aking utos. Unti-unti nang nahimasmasan si Yvette. Habang sinasabi na, dalhin ninyo sa palasyo ang mga miyembro ng pamilya Carter at ng iba pang mga sekta. Naging malinaw at malakas ang kanyang boses na hindi makukwestiyon ng kahit na sino. Opo, kamahalan. Agad na nagtipon-tipan ang mga opisyal para sundin ang inutos ni Yvette sa kanila. Mabilis na nagpunta sa dungeon ang mga ito. Bumalik sila sa palasyo kasama ang daang mga bilanggo. Pagkatapos nito, kasama sa mga bilanggong ito ang mga miyembro ng pamilya Carter, si Chester, at ang iba pang mga elite na miyembro ng mga sekta sa Nine Mainlands. Agad na nagpunta sa World University, Yvette, para dukutin ang pinakamalalakas na miyembrong mga sekta sa Nine Mainlands nang makontrol ni Archfiend Antigonus ang kanyang kaluluwa. Maging sina Chester at ang iba nitong mga kasama ay dinala sa palasyo. Nagmukhang mahina na ang aura ng mga ito habang namumutla ang kanilang mga mukha. Agad na napatigil ang lahat kabilang na si Chester at ang kanyang mga kasama nang makita nila ang kakaibang pagbabago ng kalangitan. Ano ang nangyari? Muli na naman bang bababa rito ang mga sundalo ng Godly Region? Mukha namang hindi ganoon ang nangyayari. Tumayo naman si Yvette habang nagpapakita ng hindi mabasang itsura sa kanyang mukha. Dito na niya ikanaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, pakawalan ninyo sila. Bumalik na sa dati ang isip ni Yvette, kaya wala na siyang naramdaman kundi hinanakit matapos makontrol ni Archfiend Antigonus. Natigilan at nagulat sa kanilang naring ang mga opisyal sa paligid. Ano ang nangyayari sa Empress? Nagpakahirap silang dukutin ang mga ito. Kaya bakit ito gustong pakawalan ng kanilang Empress? Kamahalan, dito na umabant ang isa sa mga general para maingat na magtanong ng sila po ang pinakamalalakas na tao sa world universe, kaya hindi magiging maganda para sa atin ang pagpapakawalas sa mga ito. Inakala ng general na nasa ilalim pa rin si Yvette ng kontrol ng mga field, kaya wala siyang kamalay-malay na nakabalik na pala ito sa dati. Hindi na ipinaliwanag pa ni Yvette ang kanyang sarili. Tumitig lang ito habang nagtatanong ng, kinu-question mo ba ako? Hindi po, kamahalan. Hindi ko po ito magagawa. Nanginginig na iling ng general. Dito na niya inutusan ang kanyang mga bantay na kalagan si Chester at ang mga kasama nito. Ano ang nangyayari? Na-realize na ni Chester at ng iba pa nitong mga kasma kung ano ang nangyari sa kanila. Dito na sila napasimangot sa sobrang pagtataka. Nagawa silang dukutin ni Yvette para pakawalan. Anong klase ng puzzle ito? Dito na umabant ang kilala sa iksi ng kanyang pasensya na si Dax para sumigaw ng malakas kay Yvette. Hoy! Ano ba ang ibig sabihin nito? Nagawa kaming pilitin na sumali sa mga fiend at ngayon ay nagawa mong maging mabuti. Sa amin ngayong hindi mo pa rin nakuha ang gusto mo. Mabubuhay at mamamatay kami bilang mga mamamayan ng Nine Mainlands. Kaya hindi kami susunod sa mga fiend. Sumasang-ayon namang tumanggo ang lahat nang marinig nila ang mga salitang binitawan ni Dax. Tama, patayin mo na lang kami dahil hindi mo kami mapapasunod. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa pagtaksilan ang aking mga kasama. Mas tumindi lang ang konsensya na nabuo sa dibdib ni Yvette nang makita niya ang sitwasyong ito. Dito na siya dahan-daang naglakad pababa. Kuya Chester, Kuya Dax. Malalim na yumuko sa harapan ng mga
Ito si Yvette habang nagsisising sinasabi, na, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kinontrol ni Archfiend Antigonus ang aking kaluluwa para gawin ang mga bagay na ito kaya humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Naging sincere ang tono sa pagsasalita ni Yvette. Phew! Nagpalitan naman ng tingin ang lahat. Kabilang na si Chester na parabang nabunot ang malaking tinig na bumaon sa kanilang mga balikat. Ngumiti naman si Chester habang natutuwang inaanunsyo na, gising ka na. Pala ngayon, kung ganoon ay oras na para ipagdiwang natin ito. Nakangiti namang naglakad paabant si Ambrose habang sinasabi, kuna nga bang may kumokontrol sa iyo? Auntie, sigurado ako na hindi mo magagawa ang mga bagay na ito. Nagpakita naman ng ngiti si Yvette habang hinahawakan nito ang ulo ni Ambrose. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi sana ako makokontrol ni Archfiend Antigonus kung hindi lang ako nagpadalos-dalos. Hay, napakamot naman ng kanyang ulo si Dax habang sinasabi na, tinakot mo talaga ako. Inakala ko na mayroon ka na namang binabalak na hindi maganda sa amin. Kabanata 4572. Nagtawanan ang mga tao sa palasyo, habang nagpapakita ang ngiti sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang sinabi ni Dax. Agad na naging masigla ang puno ng tensyon na hangin sa paligid sa loob ng isang iglap. Halos mahati naman sa dalawa ang mukha ni Yvette sa sobrang taas ng kanyang ngiti. Dito na siya humarap kay Dax habang nagpapasensyang sinasabi, na, patawarin mo ako sa nagawa ko. Kuya Dax, hindi ko magagawa ang ganitong klase ng pagtataksil ng walang kumokontrol na kahit sino sa akin. Nangangako ako na wala nang mangyayari pang ganito sa susunod. Hindi naiwasang mapatingin muli ni Yvette sa kanyang paligid habang nagsasalita, nagdusa kayong lahat ng dahil sa akin kaya maghahanda ako ng isang piyesta para sa makabawi sa inyong lahat. Ngiti ni Yvette habang nagpapakita ng kaunting pag-aalala ang kanyang mga tingin. Hawak pa rin ng Godly Region ngayon si Daryl kaya hindi niya alam kung ano na ang lagay nito ngayon, pero sigurado siya na mayroong nangyari sa lahi ng mga Fiend. Naramdaman nito ni Yvette nang bumalik ang kanyang isip sa dati. Siguradong naging advantage ng parehong Godly Region at 9 Mainlands ang pangyayaring ito. Sige, kung ganoon ay magpipiesta tayo rito. Ano pa nga ba ang kailangang sabihin ng kamahalan ngayong tapos na siya sa kanyang deklarasyon? Agad na naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng hall. Samantala, sa loob ng Ghost World, tumayo si Illyana sa mga gate papasok sa main hall ng Underworld habang tinitingnan ang pagbabago sa kalangitan. Dito na naging seryoso ang kanyang itsura. Makikitang kasing seryoso ngayon ni Illyana ang mga envoy na nakatayo sa kanilang likuran. Phew! At sa huli ay nahimasmasa na rin si Illyana. Dito na niya sinabing, isang malaking bagay ang naging dahilan ng phenomenon na ito, kahit na wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa Godly Region dahil kasalukuyan itong nasa Ghost World. Naramdaman pa rin ni Illyana ang malakas at nakakatakot na enerhiyang dala ng nangyaring pagbabago sa kalangitan. Alam niya na isa itong senyales ng tuluyang pagbagsak ng tumatayong leader ng mga Fiend. Kung ganoon ay tuluyan na ring magkakaroon ng lamat ang espiritu ng mga Fiend kaya hindi na nila maibabalik pa sa dati ang kanilang mga lakas kahit na ano pa ang kanilang gawin. Pero hindi pa rin mapakali si Illyana sa nangyari na para bang hindi ito naging maganda para sa kanya. Nang maisip niya ito, agad na sinabi ni Illyana na, palakasin ninyo ang pagpapatrolya sa Ghost World. I-report ninyo sa akin ang sinumang papasok dito. Opo, tumatainggong sagot ng mga envoy ng Underworld sa kanyang likuran. Samantala, sa Godly Region, nagtagal ng isang araw at isang gabi ang laban sa Sealed Fiend Mountain. Tuluyan ng natalo ang mga Fiend, Martyr at ang mga sundalo ng Fiend ng tambangan sila ng nasa 10,000 mga sundalo ng Godly Region. Walang kahit na sino sa kanila ang nakaligtas. Nagkalat sa tuktok ng Sealed Fiend Mountain ang mga bangkay ng namatay na mga sundalo. Nagdilim ang kalangitan habang nababalot ng matapang na amoy.
Nang dugo ang hangin sa paligid. Lumutang naman sa gitna ng ere si Daryl. Habang hindi makasiguro kung ano nga ba ang dapat niyang maramdaman sa eksena na kanyang nasasaksihan. Hindi siya sigurado kung bakit pero hindi siya nakaramdam ng tuwa nang mapabagsak nila ang mga Finn. Sa halip, ay nagpakita siya ng pag-aalala at takot na nagmula sa kanyang dibdib. Honorable Sage. Nang malinis nila ang battlefield, isang sundalo ang naglakad paabant para saluduhan si Daryl. Nalinis na po namin ang battlefield. Dapat na po ba tayong bumalik ng buong karangalan sa Imperial Sky Palace? Si Daryl pa rin siyempre ang 9 Heaven Sage. Kaya natural lang na siya ang sundin ng lahat kasunod ng pagpanaw ni 9 Heaven Emperor. Bahagya namang nagbuntong hininga si Daryl habang kinukuha ang mga naiwang gamit ni 9 Heaven Emperor. Kabilang narito ang Hurricane Thunder Sword at ang Fine Jade ni Empress Nua. Pagkatapos nito ay nagawa na niyang tumango habang sinasabi na, halika na. Sa loob ng ilang minuto ay nagawang magtipon-tipon ng mga sundalo para maghanda sa kanilang pagbabalik sa Imperial Sky Palace. Walang kahit na sino sa kanila ang nagsalita habang nasa gitna ng paglalakbay pabalik. Nabalot ng dilim ang mukha ng mga sundalo. Kahit na nagawa nilang talunin ang lahi ng Finn, masyado pa ring naging mabigat para sa buong Godly Region ang pagkamatay ni 9 Heaven Emperor. Samantala, sa loob ng Imperial Sky Palace, kasalukuyang nakatayo si Empress Heidi sa bakuran ng palasyo habang suot ang pinakamaganda niyang gown. Tahimik niyang tiningnan ang direksyon ng Sealed Fiend Mountain habang nagpapakita ng pag-aalala ang kanyang mukha. Hindi niya gustong paalisin si 9 Heaven Emperor nang mag-volunteer itong pamunuan ng kanilang hukbo pero nagawa pa rin itong magpumilit. Hanggang sa huli, agad na tumindi ang pag-aalalang nararamdaman ng Empress nang makita niya ang phenomenon sa ibabaw ng Sealed Fiend Mountain. Kasalukuyan namang nakatayo sa kanyang likuran ang mga opisyal na nagpakita rin ng pagkabahala sa kanilang mga mukha. Kamahalan, dito na tuluyang nahimasmasan si Master Mag-Era. Agad siyang humarap para i-comfort si Empress Heidi. Huwag po kayong mag-alala dahil masyado pong malakas ang kamahalan. Sigurado po ako na babalik siya rito dala ang tagumpay para sa Godly Region. Kabanata 4573. Nasugatan ng husto si Master Mag-Era nang bumalik siya sa Floating Island. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili niya na manatili sa Godly Region para mabawi ang nawala niyang lakas. Tama ka riyan, sabi ni Empress Heidi kay Mag-Era habang nababahalang kumakabog ang kanyang dibdib. Dito na nila narinig ang sunod-sunod at kamakalabog na tunog na palapit sa bulwagan na nagpatingin sa maraming mga opisyal sa direksyon na pinanggagalingan ng tunog. Nakabalik na sila na nga ito. Higit 10,000 mga sundalo ng Godly Region ang umabant ng napakabilis sa terror. Nagmukhang pagod ang mga ito habang nagpapakita ng panlumungo ang kanilang mga mukha. Nakabalik na sila. Nabalot ng emosyon si Empress Heidi nang makita niya ang mga ito. Pero agad niyang naramdaman na mayroong mali nang mapansin niyang hindi kasama ng mga ito si 9 Heaven Emperor. Kamahalan, nakarating na rin sa wakas si Daryl at ang mga sundalo ng Godly Region sa bulwagan. Iniyuko ng mga ito ang kanilang mga ulo bago lumuhad sa harapan ni Empress Heidi. Pagkatapos ng isang saglit ay iniyuko naman ni Daryl ang kanyang ulo bago seryosong sabihin kay Empress Heidi na natalo na po natin ang buong hall ng Fiend sa Sealed Fiend Mountain. Ito po ang kaluluwa ni Ancient Ancestor at ito naman po ang Fine Jade na kabilang sa koleksyon ni Empress Nua. Dito na niya ipinasa ang isang kulay dugong bola ng kristal na naglalaman ng diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor at ang Fine Jade kung saan naman nag-transform ang diwatang kaluluwa ni Empress Nua. Nagugulat na tiningnan ni Empress Heidi si Daryl habang kinukuha ang mga gamit. Nasaan na ang Emperor? Napaatras ng bahagya si Empress Heidi nang magpakita si Daryl. Sa bagay, nagawa itong dukutin ng mga Fiend para ikulong, pero si 9 Heaven Emperor pa rin ang kanyang pinaka-concern noong mga sandaling iyon at wala nang iba
Direkta namang tumingin si Master Mag-Area at ang iba pang mga opisyal kay Daryl para hintayin ang sagot nito. Nagbuntong hininga naman si Daryl, habang sumasagot ng, sana po ay handa. Kayo sa aking sasabihin, kamahalan. Namatay po ang kamahalan kasama ni Archfiend Antigonus. Nabalot ng pagkadismaya ang mukha ni Daryl noong mga sandaling iyon. Hindi kailanman nag-care ng ganito si Daryl kay Nine Heaven Emperor. Pero, agad niya itong nirespeto ng ally nito. Ang kanyang sarili para lang mapabagsak. Si Archfiend Antigonus. Ano, naramdaman ng lahat kabilang na si Master Mag-Area ang pagbagsak ng kanilang mga puso sa kanilang narinig na para bang tinamaan sila ng isang napakalakas na kidlat. Ikaw, tumingin ang namumulang mga mata ni Empress Heidi kay Daryl. Ginawa niya ang lahat para kontrolin ang kanyang emosyon habang nagtatanong ng, ano? Ang sinabi mo, ulitin mo ito sa harapan ko. Hindi pa rin matanggap ni Empress Heidi ang mga nangyari. Hindi siya makapaniwala na namatay ang tinitingalang pinuno ng Godly Region. Ang kanyang pinakamamahal na si Nine Heaven Emperor. Imposibleng mangyari ang bagay na ito. Nagbuntong hininga ng malakas si Daryl habang nagpapakita ang pagdadalamati sa kanyang mukha. Panipi, nakikiramay po ako sa inyo, kamahalan. Namatay po si Archfiend Antigonus. Kasama ni Nine Heaven Emperor, nakita ko po ang buong pangyayari kasama ng iba pang mga sundalo rito. Dito na nagdilim ang paningin ni Empress Heidi, nang inag at nagsway ang kanyang katawan na parabang mawawalan ito ng malay. Kamahalan, naging mabilis si Master Mag-Area kaya agad niyang nasalo ang katawan ni Empress Heidi habang sinasabi na, alagaan niyo po ang inyong sarili. Kamahalan, hahayaan po namin kayong magluksa ngayon. Dito na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi naman sumagot sa kanya si Empress Heidi. Nabablangko nitong tiningnan ang Sylphiend Mountian habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Paano mo ako nagawang iwanan ng ganito, kamahalan? Nangako ka na magsasama tayo magpakailanman. Kaya bakit mo ako iniwan? Kamahalan, hindi na nakapagpigil pa si Empress Heidi. Dito na siya umiyak ng gusto sa harapan ng lahat. Kasabay nito ang pagluhod ng mga opisyal. Walang katumbas ang pagluluksang ito kaya agad na nabalot ng bigat at lungkot ang paligid ng Imperial Sky Palace. Daryl Darby, nanlalamig na tumingin mula ulo hanggang paa ni Daryl si Master Mag-Area ng mahimasmasan ito. Ano ang nangyari? Hindi kailanman nagustuhan ni Master Mag-Area si Daryl. Kaya tiningnan niya lang ito sa kanyang titulo bilang Nine Heaven Sage. Nabalot ng hinanakit at sakit ang kanyang puso, na nagudyok sa kanyang questionin si Daryl. Huminga naman ng malalim si Daryl. Bago nito ilarawan kung ano ang nangyari. Napatigil naman si Master Mag-Area nang marinig niya ang nangyari. Nabablangko, siyang napakurap habang sinusubukang ibalik sa dati ang kanyang isip. Hindi niya inasahan na maghihirap sila ng ganito para lang mapabagsak ang lahi ng Fiend. At maliban pa rito, kagaya ng naging trophy siya ng Holy Sky Stone, si Daryl nga ang naging susi sa pagbagsak ng mga Fiend. Kaya sa madaling salita, si Daryl ang naging rason kung bakit nila natalo ang mga Fiend. Nanigas ang itsura ni Master Mag-Area habang nababalot ng hinanakit ang kanyang dibdib nang maisip niya na bilang kanang kamay ni Nine Heaven Emperor, siya dapat ang umangkin sa pagkapanalong ito ng Godly Region pero agad pa rin itong ninakaw sa kanya ni Daryl kaya agad siyang nakaramdam ng matinding hinanakit dito. Kabanata 4574. Mas pinili pa rin ni Master Mag-Area na huwag itong ipakita. Naging neutral ang kanyang itsura habang pinipigilan ang kanyang sarili na mangalap ng karagdagang impormasyon sa nangyari. Kasabay nito ang pagbubulungan ng mga opisyal sa kanilang mga sarili nang marinig nila ang nangyari. Hindi ito kapanipaniwala na gawa ni Daryl Darby na nakulong sa Infernal Shadow Prison na pabagsakin ang panuno ng Four Evil Beast na si Wild Fury para makalabas ng buhay at ikwento ito sa atin. Oo nga, hindi ako makapaniwala na totoo nga ang naging prediction ng Holy Sky Stone.
Masyado lang nakapanlulumo ang nangyari sa kamahalan. Nanatili namang nakaluhod si Daryl, kahit noong marinig niya ang bulungan. Sa kanilang paligid, hindi naapektuhan ng kanyang mga narinig ang itsura ng kanyang mukha. Natapos na rin ang lahat para sa Godly Region. Makakabalik na rin siya sa wakas sa Nine Mainland para makasamang muli ang kanyang pamilya. Walang kahit na ano sa mga titulo, estado at mga pabuya ang importante kay Daryl kung pag-uusapan ang muli niyang pagbalik sa mga tao na itinuring niyang pamilya. Ikaw, magpapalam na si Daryl nang biglang itaas ng naguguluhang si Empress Heidi ang kanyang daliri para ituro siya at sumigaw ng, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang responsable sa pagkamatay ng Emperor. Kunin ninyo siya. Agad na naging determinado ang magandang mukha ni Empress Heidi. Habang kumukulo sa galit ang kanyang mga mata, inisip nito na si Daryl dapat ang namatay, at hindi dapat isinakripisyo ni Nine Heaven Emperor ang kanyang buhay para iligtas si Daryl. Agad na narinig ang mga salitang ito sa ere habang mabilis na lumalabas ang dalawang mga general na nagpabagsak kay Daryl habang dumadaan ang mga ito. Kababalik-balik lang ni Daryl mula sa Siltfield Mountain kaya hindi na siya nakapiglas pa ngayong hindi pa bumabalik sa dati nitong lakas ang kanyang kaluluwa. Nabalot ng galit at pagkagulat si Daryl nang bigla siyang atakihin ng mga general, pero wala pa rin siyang nagawa. Noong mga sandaling iyon, paano nagawang isisi sa akin ni Empress Heidi ang lahat? Nagulat dito maging ang mga opisyal ng Godly Region. Dito na nagpakita ng komplikadong itsura ang kanilang mga mukha. Impyerno ang pinagdaanan ni Daryl para lang sa Godly Region pero nagawa pa ring ibunto ni Empress Heidi sa kanya ang sisi sa pagkamatay ng kanilang leader. Hindi ito kailanman naging patas para sa mata ng kahit na sino. Maging si Master Mag-era ay hindi na nakapagpigil pa sa aniyang sarili. Panipi, kamahalan, hindi niyo po dapat. Kahit na ayaw niya kay Daryl, hindi pa rin maitatanggi na malaki ang nagawa nito para mapabagsak ang lahi ng mga Fiend. Nagkataon lang nakasamang kinuha ng digmaang ito ang buhay ni Nine Heaven Emperor kaya walang kahit na anong kasalanan si Daryl dito. Manahimik ka. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Master Mag-era nang putulin ito ni Empress Heidi. Alam ko ang tama at mali kaya wala kang dapat na sabihin tungkol dito. Dito na tumingin si Empress Heidi kay Daryl habang nagpapakita ng matinding galit ang kanyang mga mata. Huwag mong isipin na sinisisi kita para sa wala. Daryl Darby, bakit itinago mo ang tunay mong pagkatao at iligtas ang Emperor? Nang matambangan ang Emperor sa Floating Island, bakit ka nagpanggap bilang isa sa mga Heavenly Immortals? Bago mo nagawang gamitin ang pangalan ni Odric, at pagkatapos ay pumasok ka sa Siltfield Mountain nang walang kasiguruhan na mananalo ka sa mga Fiend na nagresulta sa pagkakilala ng lahat sa tunay mong pagkatao. Siguradong hindi mamamatay kasama ni Archfiend Antigonus ang Emperor kung hindi ka nabigo sa iyong mga plano. Kaya, hindi ba kasalanan mo ang lahat ng ito? Mas tumindi ang galit ni Empress Heidi. Habang nagsasalita, dito na siya sumigaw. Nang nagsinungaling ka sa Emperor itago mo ang tunay mong pagkatao kaya. Naniniwala ako na ikaw ang responsable sa kanyang pagkamatay. Walang kapatawaran ang bagay na ito. Iniisip mo na bang mali ang ginawa mo? Katahimikan. Dito na nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong Imperial Sky Palace. Nagulat ng isang sandali si Daryl nang marinig niya ang mga sinabi ni Empress Heidi bago siya tumungala sa kalangitan at tumawa ng malakas. Wala nang saysay ang pagdepensa ko sa aking sarili. Kung ipipilit niyo po na ganyan ang nangyari, kamahalan. Dito na mapait na iniling ni Daryl ang kaniiyang ulo. Masasabi niyang naguguluhan pa ang isip ni Empress Heidi nang mamatay si Nine Heaven Emperor, kaya nawalan na ito ng pagbubuntunan ng kanyang galit at hinanakit. Ito ang nagresulta sa pagbibigay niya kay Daryl ng responsibilidad sa buong pangyayari. Kasabay nito ang pagtahimik ni Master Mag-era at ng iba pang mga opisyal ng Godly Region. Alam nila na pinagbubuntunan lang ni Empress Heidi si Daryl,
Pero hindi pa rin nila nagawang questionin ang mga sinabi nito. Sabagay, nagawa pa ring itago ni Daryl ang kanyang pagkatao para pumunta sa Sylphind Mountain para sirain ang sarili nitong plano. Kahit na nagtagumpay sila na makuha ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor, naging kapalit naman nito ang buhay ni Nine Heaven Emperor. Naging mahirap para sa kahit na sino na isisi ang lahat sa isang individual. Dalhin ninvo siya sa Sky Prison. Hindi na nag-aksaya pa ng laway si Empress Heidi. Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay habang sinasabi na dapat siyang mahatulan ng kamatayan. Pagkalipas ng ika-100 araw ng pagkamatay ng Emperor, wala nang iba pang gusto si Empress Heidi kundi patayin si Daryl sa lalong madaling panahon. Pero kamamatay miti lang ni Nine Heaven Emperor kaya hindi maganda para sa kanya na patayin si Daryl sa loob ng 100 araw mula noong mamatay ang kanilang kamahalan. Wala na siyang nagawa kundi maghintay. Hanggang sa pinakahihintay niyang sandali, agad na dinala si Daryl ng 2 general ng Godly Region sa Sky Prison. Nang matanggap nila ang utos mula kay Empress Heidi, Kabanata 4575. Naging mapait ang itsura ng nasa Sky Prison na si Daryl habang napapabuntong hininga na nag-echo sa buong bilangguan. Agad siyang ipinatapon ni Empress Heidi sa kulungan noong maisip niya natapos na ang kanyang problema nang mapabagsak nila ang mga Finn. Ito ba talaga ang kanyang kapalaran? Dito na niya naisip na gugulin ang buo niyang oras sa pagpapalakas at pagbabalik sa nawalang enerhiya ng diwata niyang kaluluwa. Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata na para bang nagkaroon siya ng revelasyon. Dito na niya sinimulang palakasin at tanggapin ang natural na lakas ni Empress Nua na ipinasa nito sa kanya. Hindi nagawang magbigay ni Daryl ng oras para sanayin ang bago niyang lakas nang tumakas siya sa Infernal Hell Prison para magpunta ng direkta sa Floating Island bago magtungo sa Sylphind Mountain upang labanan ang mga Finn. Kahit na nagawa siyang ikulong sa lugar na ito, nagkaroon pa rin si Daryl ng isang tahimik na lugar para magpalakas. At pagkatapos ay parang isang iglap ng lumipas ang oras. Mabilis na sumapit ang gabi pagkatapos nito. Natapos na rin sa wakas si Daryl sa pagpapalakas. Isang mahinang pagbuntong hininga ang lumabas sa kanyang baga habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata para tingnan ang eksena sa kanyang paligid. Hindi siya dapat na maghintay ng kanyang kamatayan sa lugar na iyon. Tama, hindi, kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas sa kulungang ito. Pero masyado pa ring bantay sarado ang Sky Prison na naging problema para kay Daryl. Nasa 10,000 ang mga sundalo ng Godly Region na nagpatrolya sa paligid nito araw at gabi kaya paano niya magagawang tumakas dito. Nakaramdam ng kaunting pagkabahala si Daryl nang maisip niya ito. Nang bigla siyang makarinig ng mga tunog ng yapot mula sa labas ng Sky Prison noong mga sandaling iyon. Masyado itong magaan na para bang nag-iingat ang taong ito na huwag lumikha ng matinding ingay habang papunta rito. Isang mahinang tunog ang maririnig nang mabuksan nito ang pinto. Papasok sa kanyang selda. Isang matangkad at maskuladong imahe ang mabilis na yumuko papasok sa selda. Inakala ni Daryl na nagpadala si Empress Heidi ng tauhan para i-torture siya. Pero, nang tingnan niya ito ng maigi, agad niyang nadiskubre na ito pala ang isa sa mga dati niyang estudyante na si Prince Oren. Ikaw ba iyan? Bahagyang nasepresa si Daryl habang napapatanong ng ano ang ginagawa mo rito. Nakasuot ng pangkaraniwang damit si Prince Oren habang ipinapakita ang nababahala at nagsisisi niyang mukha. Master, mabilis na lumapit si Prince Oren kay Daryl, at pagkatapos ay agad itong lumuhad bago nagsalita gamit ang nagsisising tono ng kanyang boses. Malaki po ang inyong nagawa para sa Godly Region pero nagawa ka pa rin nilang ipatapon sa kulungan. Masyado na pong mahirap ang inyong mga pinagdaanan. Wala si Prince Oren nang arestuhin at sentensyahan si Daryl kaya agad niyang kinausap si Empress Heidi nang madiskubre niya ang nangyari. Pero isa
lang din siyang prinsipe kaya hindi pa rin magagawang pumantay ng kanyang posisyon kay Empress Heidi, kaya matapos sumubok ng iba't ibang paraan, ang natitirang bagay na lang para kay Prince Oren ay ang lihim na pagpunta sa Sky Prison para itakas si Daryl. Naging mapait ang mukha ni Daryl nang marealize niya ang mga ginawa ni Prince Oren para matulungan siya nito. Sa totoo lang ay kasalanan ko rin naman ang lihim kong pagpunta sa Sylphine Mountain. Hindi ko pinag-isipan ang mga bagay-bagay dahil masyado akong naging confident noong mga panahong iyon. Kilala sa pagiging patas si Prince Oren, kaya agad nitong iniling ang kanyang ulo, habang sinasabi na, pero walang-wala, ang mga pagkakamaling ito kung ikukumpara sa iyong mga nagawa, siguradong nasa gitna pa rin ngayon ng digmaan ang Godly Region kung hindi mo ginawa ang mga bagay na iyon. Nainggit lang sila sa iyo, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Prince Oren. Dito na niya mabilis na inakbay si Daryl bago sabihin, tama na, Master, itatakas kita rito anuman ang mangyari. Determinado na akong ibalik ka sa Nine Mainlands. Para kay Prince Oren, hindi lang isang Nine Heaven Sage si Daryl dahil kaya rin nitong gawin ang kahit na ano. Noong una ay nagawa nitong sirain ang Blood Fiend Formation at pagkatapos ay nagawa rin nitong matulungan ang Godly Region na mapabagsak ang lahi ng mga Fiend. Sino pa ba sa kanila ang may kakayahang gumawa ganito kalalaking bagay para sa Godly Region? Kaya masyadong nakapanghihinayang kung mamamatay lang si Daryl sa Sky Prison. At higit sa lahat, si Daryl Perrin ang master ni Prince Oren. Kinakailangan niya itong itakas anuman ang mangyari. Hindi maaari. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo habang tinatanggihan ang alok nito. Isa kang prinsipe, Oren, sinabi sa akin ng namayapang emperor noong nabubuhay pa ito na gusto kanyang sumunod sa trono. Isa lang akong kriminal na kinamumuhian ng lahat. Isipin mo na lang ang mangyayari sa iyo sa sandaling mahuli ka nila habang itinatakas mo ako rito. Hindi ka mapapatawad maging ng empress sa iyong ginawa. Hinding-hindi ko mapapatawad ang aking sarili sa sandaling mawala ang karapatan mong magmana ng trono ng dahil sa bagay na ito. Naging seryoso ng husto ang itsura ni Daryl noong mga sandaling iyon. Hindi pa niya naibabahagi ang kanyang mga kakayahan at teknik kay Prince Oren kaya hindi pa talaga siya dapat nito ituring na master. Paano niya magagawang hilahin ito pababa para lang makabalik siya sa Nine Mainlands? Master, agad na nabahala si Prince Oren nang tanggihan siya ni Daryl. Dito na siya lumuhad para magmakaawa. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi ka sama-sama sa akin. Naniniwala ako na hindi rin ito ang gusto ni Ama para sa iyo. Huminga naman ng malalim dito si Daryl. Wala na siyang magagawa kundi tumango at sumagot ng, sige itakas mo ako rito sa Sky Prison at dalhin sa pinakamalayong lugar na makakaya mo. Sa lalong madaling panahon. Huwag kang magpapahuli sa kahit na sino. Sige, agad na napuno ng tuwa ang mukha ni Prince Oren nang mapapayag niya si Daryl. Dito na siya natutuwang tumango habang sinasabi na, huwag po kayong mag-alala, Master, dahil walang magagawa ang mga bantay sa sandaling makita nila ako. Dito na hinayla ni Prince Oren si Daryl papunta sa labasan ng Sky Prison. 2. B. Continued.